paggawa ng virtual video invitation gamit ang Canva. So first, ayan, pasok tayo sa Canva, then search natin kung anong klaseng invitation ba yung gagawin natin. Ang sample ko dito is yung baptismal invitation. So, pili din tayo ng template dyan. So, yung template na gagamitin ko, ang gagawin na natin is to click duplicate. Duplicate lang tayo para mamaya edit lang tayo ng edit. Then, yung photo, click lang siya, then replace. Pili tayo sa gallery kung anong photo ilalagay natin. Then, yung font style, hindi ko na siya babaguhin. As is na lang siya kung ano yung nakalagay sa template. Lahat nga pala ng mga design na yan, movable siya. So, pwede natin i-move kung sa tingin natin mas maganda siya, palakihin, paliitin. So, ikaw na lang talaga bahala mag-design na sa sarili mo. Then, kapag okay ka na, move na tayo sa second page. So, i-delete lang natin yung mga laman yan sa loob. Yung ginamit sa pangalan, yan na lang din gagamitin ko para sa event details. Yan. Yung paru-paro, delete na muna natin siya. Kasi baka magamit pa natin siya sa pag-design. So, huwag muna natin siya i-delete. So, edit lang tayo. Okay, yan, yung mga dates, yung mga important details para sa okasyon, anong oras. Edit lang natin siya. Then, sa paglalagay naman ng mga graphic arts, punta lang tayo dun sa elements, dun sa lower portion. Then, search lang natin kung ano yung kailangan natin. Then, maglalagay ako ng broken line para mas ma-emphasize yung dates and yung time ng okasyon. So, adjust lang ulit natin siya dun sa lugar kung saan siya magandang tingnan. Copy, pwede natin pala siyang i-copy yung pinaka-line, copy lang para same na same siya, pati yung height niya. After nyan, sa mga graphics, yan, pili tayo. Next is simbahan, restaurant, para sa venue. Yan. Malagyan din natin siya ng road. Kapag katulad ng ganyan yung hindi siya nag-click, pwede mo siyang i-crop. Yung pinaka-road, adjust mo muna siya, then crop lang siya. Punta ka lang yan sa crop, then pinaka-excess niya, yan, tatabasan natin para makuha natin yung tamang size niya. Then, pwede na tayo magsulat ng mga details. So, address ng simbahan. Ang ginamit ko na rin pala, yun nandyan nag-font sa baba. So, nag-edit na lang ako. Inedit ko na lang siya. Yun na rin ginamit ko. And, para sa name ng address and name ng simbahan, ganoon na din sa restaurant. Kinapit ko na lang din siya, then edit na lang. Para magkakasing laki yung font niya. Magandang tingnan. So, kapag okay ka na sa itsura, pwede na tayo lipat dun sa page 3, which is the dress code. So, ayun naman, edit lang din ulit natin. Cut natin yung mga hindi kailangan, then proceed na tayo. So, yan. Type lang tayo ng mga dapat natin ilagay, kung ano gusto natin ilagay. Sa invitation mo, sulat mo lang dyan. Yung mga reminders, yung dress code na susukatin ng mga bisita, so pwede kang maglagay dyan. So, ginamit ko nga pala ulit yung border line kanina. So, pinalaki ko lang siya kasi yung magiging kalahati. Next naman yung health protocol. Since nga binyag yung ginagawa natin, syempre may baby involved yan. So, dyan tayo maglalagay ng health protocol. Katulad ng ginawa natin kanina, punta ulit tayo sa elements para makakuha tayo ng graphics na sa tingin natin, magandang tingnan. So, ayan. Adjust lang natin siya na adjust hanggang sa ma-fit na natin. Naglalagay ako dyan na kissing, sanitize before touching the baby, and wear your face mask. Yan na rin siya, ulit natin siya. Delete natin yung mga hindi kailangan. For the next page is the gift guide. So, yung nakalagay na dyan, meron akong ginawa niya dun sa my notes dito sa phone ko. Para kinapit ko na lang siya and paste siya para mas mabilis na lang. Hindi na ako magta-type. Then, adjust lang tayo. Gitna lang natin siya para hindi lang mukhang walang laman yung page na yan. So, parang na-pain lang ako dyan. So, naisip ko maglagay ng gift box yung ganyan, design ng gift sa gitna. Para lang meron naman. Kasi parang ang painful lang. So, after naman yan, yung listahan ng ninong at ninang. So, sa lahat ng ninong at ninang, lagyan lang yung pangalan dyan para pag sinundan ng invitation, alam nila ng ninong at ninang sila. Make sure lang din na tama yung pagkaka-spelling ng bawat pangalan ng ninong at ninang. And for the last part, ayan, edit natin siya. So, see you on my special day. Love, Cassandra Elias. Once na tayo, so, i-download natin siya. Then, pumunta
na tayo dun sa CapCut. So, ayan yung my notes ko. So, yun yung gagamitin ko para dun sa text audio. So, ito na tayo sa CapCut. So, ilagay lang natin yung mga details na ginawa natin kanina. Then, punta tayo sa text audio. Paste lang natin yung sinulat natin sa my notes kanina para mag-generate. Then, ayan na siya. So, adjust ka na lang. Kung sakaling hindi tumatama, adjust mo na lang siya. Pipiliin mo pala dyan is yung split para kapag nagkamali ka ng spelling, mas mabilis siyang mag-edit. So, yan, drag-drag lang tayo. Pag natutuloy lang natin yung mga voice text. Katulad niya, nalayo ng spacing niya. So, i-drag lang natin siya para lumapit doon. Yan. Madali lang din i-navigate yung CapCut. Very user-friendly lang din siya. Then, once done, click mo na yung export. So, once na nag-export yan, 100% masisave yan sa device mo. And this is the final output.